ano masasabi mo sa mga under ng pag-ibig na nagpapalayas din ng mga tao na hindi nakakabayad ng kanilang monthly rentals? Saan sila patutungo? Okay. Kasi po ang pabahay program ng gobyerno, inilaan para sa landless people and homeless people. Tama, di ba? Like GSIS, SSS, NHA, and Pag-ibig. Lahat yung pabahay program ng gobyerno. Meron nag-develop niyan. Kasi ang tinatawag na scheme dyan, it belongs to the government, the 60% siguro, no? Para sa pagkakaalam ko. And then the 40% siguro sa mga nag-develop para may sakatuparan din nila yung layunin sa pabahay program. Sa mga taong walang titirahan, walang tahanan. Ang masaklap lang na nagaganap na hindi matanggap ng ilan, kababayan natin sa loob. Nagiging biktima rin sila. Yung modus operandi na nakikita ng mga mata nila. Wala pang court order, walang due process of law, nasa loob ka pa, may kapalit ka na. Ibinibenta na, talamak yung second buyer, third buyer, para lang, dahil ba may soba na nila, may balik lang yung pera na ibinayad sila, dahil nakamortgage sila, nakakontrata. Ito ngayon ang problema na kinaharap ng kababayan natin kasi once you entered into a mortgage, kontrata yan. Pero, pwede mo i-depict yan ng torrent system. Dahil walang lupa ang Pag-ibig. Walang titulo ang Pag-ibig. Walang titulo ang GSIS. Walang titulo ang NHA. Dahil paano nangyari yun? Sino mag-i-issue? And take note, Pag-ibig na walang pagmamahal. Kala ko ba, that is for the landless and homeless people. Bakit? Ang bilis. Kawaawa, walang trabaho for 15 years. Naging delinquent. Ganun na lang kasimple. Agad-agad. Paalisin. So, paano ang prevention sa ganung bagay? Kaya nga sa extraordinary na kakutsaba ng gobyerno sa pag-develop ng Pag-ibig na buhay home sa may Kabuyaw Laguna. Barangay Mamatid yun eh. And that is the under Mrs. Padere in award ni Mayor Binay, ni Vice President Binay, sorry. Ang nakaupo lang lahat ng units na nakatira doon. Award lang yun award para sa mga taong nakatira. Kasi nga, nagkaroon ng malaking problema, extraordinary developers, substandard na yung kanilang pag-develop ng bahay. May mga crack-crack, yung bagay yung decenteng tahanan na matatawag, at ngayon palalayasin ka pa. So nakikipag-battle yan yung mga ating mga kababayan doon. Natutunan nila na hindi pala dapat pinoforfeit. Wala palang foreclosure, walang forfeiture. And that is wrong kasi nakakontrata ka. Kaya nangyayari, yung first buyer natatakot. Ibinibenta naman. Doon sa second buyer na ang posisyon ay binili, kaya ngayon wala na siyang hindi sa loob. Meron pa nga third buyer pa nga, nakakatawa yung modus operandi ron eh. That is wrong. Pero wala magawa. Kasi sindak sila sa sheriff. Kasi mortgage eh, nakakontrata. O diligtas na naman siya dahil wala na siya, nauna na siya nagpa-eject, kumita pa siya. Ibinenta ngayon doon sa ikalawa. Ang kawaawang ikalawa ang biktima, di ba? Gets mo? Yun yung nangyayari sa nakikita natin sitwasyon ng mga complaint ng mga tao dito na ganito po ang problema po namin. Aba hindi pwedeng magbentahan ng ganyan, that is illegal. Pero ang illegal man, nagiging bisyo na. So pati ang mga ahente doon, nakita rin namin, and pati homeowners association sa mga Pag-ibig program ng pabahay program ng gobyerno, nakikipag rin, sabuatan din. Kasi nga, pati sila pala foreclose. O di ngayon, nakikipag sila doon sa BFS para wag silang tamaan ng ejectment o yung tinatawag na dahil sa delinquency mo, kaya ikaw ay pinatalalo. O agad-agad ang sheriff order. Di ba? So, ibig lang sabihin lang dito, hindi tama na ang kababayan na may hirap natin for 15 years and nagpakahirap sa abroad. Ganun-ganun na lang. Kung wala ng trabaho, senior citizen ka, papalayasin din. Because of the mortgage. Para kang sa bangko rin. Ganun ang batas ng mortgage. Kasi nag-deal ka nakipag-kontrata ka. Ito naman ang laban natin sa DLC. Bakit naman? Wala naman akong kontratang pinirman. Sa DLC, may-ari ng lupa. So, dapat i-demanda nilang DLC. Kasi yan ang may-ari ng lupa. Kung kaya nila i-demanda, labas sila papel nila. BFF is only collecting agency. Walang titulo yan.
Ano bang function ng BFF? Dapat alamin nila yan. Wala namang titulo ang BFF. Tama ba? O bakit magpapalayas? Ang Homeowners Association, bakit ka magpapalayas? Ruling lang yan. Bakit? Kayo ba lupa? Presidente ka lang ng asosasyon. Monitoring ano ka lamang para sa mga karapatan at ano ng nasa loob at ng iyong nasasakupang mga homeowners na kalapit mo. Pero hindi ka tinalaga para sa usaping lupa. Kasi kung makikialam ka sa usaping lupa, napakadelikado, maselan din. Bakit? Presidente ng asosasyon, ikaw ba may-ari ng lupa? Is it in the name of the association? And then belongs to BLT po. Itong lupa natin, privado. At ako'y kabahagi ng pagmamayari bilang miyembro ng BLT. Ganun dapat pinapaliwanag. Yun ang ipantatapat sa mga delinquency na sinatawag nila. Tapusin mo yun. And then, usapang lupa. Tignan mo, wala sila ilalabas sa papel. And developer, bakit taga-develop ka na, extraordinary, ikaw na nagmamayari ng lupa, paano mo na-acquire? Yeah. Take note, di modus operandi ng mga developers. Dapat alam yan nila. So, yun na nga masasabi ko sa nakikita kong problemang hinaharap buong Pilipinas sa lahat ng pabahay program ng gobyerno. Akala ko pa, we need an honest service from the government. Pero hindi, inuunti-unti nilang alisin ang karapatan mo. And that is silent confiscation. Walang due process of law. Ano naman itong na-endorse na ng NHA sa tinatawag na kabayan? Sila ang nagkukolekta sa ngayon na instead of NHA, nangungulikta sa pera. Ano naman ang karapatan nila nito na magmulikta dahil sila ang binigyan ng authority ng NHA, Pag-ibig at saka GSIS ayon sa kanila para magkaroon ng titling yung kanilang mga lupa. Isang panggigisa rin yung nangyayari na gaganap. Isang panggigisa sa sariling mantika na kawaawa pa rin Pilipino ang apektado sa loob. Wala rin pinagkaiba sa nangyayari na gaganap sa Pag-ibig Kabahay Program. So NHA is the same. Under pa rin yan ng tinatawag natin Kabahay Program ng gobyerno. Sa madaling salita, meron din silang tinatawag na collecting agency. Kasi yung isa, kumbaga hindi nagkaroon ng katuparan o ilipat natin ito. Dati balikatan, tapos kunyari, Yan, balikatan. diba? Yung mga modus operandi kasi na yan, ito naman isa, BFS naman. That is bahay financial, yung services, yung institution na yan, ay nakatalaga lamang para sa pag-collect ng mga hindi nakakabayad o yung mga may mga arrears, yung mga ganyan. Kasi naka-mortgage, may babak to zero. Ito for tip, pero dapat alam nila ang tamang batas ng bagay na iyon. Kaya gagamitan nila ng harassment na mabilisan. Yan. Kailangan be careful na palayas ka dahil sa kontrata na nag-break o sila ang nag-break ng kontrata. Bawat ang palayasin for how many years ka dapat nakakontrata dyan. Sino sumuway? Diba? Ngayon, magkakaroon sila ng condonation na yung mga hindi mo nabayaran, pwede pa, pero provided reconstruct. And then, back to zero again? Paano yung binayan mo? For 15 years. Para yatang ang lit-lit na nga bye-bye, kalapati na nga lang. Halos, ang bahay ilang square meters lang, kwadrado, no? Parang titignan mo nga bahay ng kalapati na sa kaliitan mo. Palayas pa rin. Wala na ba silang hapag? Kung tutusin, bayad na sila. Sa ganun kaliit. So ako lang nagtayo ng bahay na yun. Hindi aabot ng ganun. Mabuti pa pala kumuha na lang ako ng kapurasong lupa. At ako naglagay ng bahay kubo ko. Ngayon, ganito lang kasimple yan, developer. Taga-develop ka lang. Ikaw ba? Ang may-ari ng lupa? O ikaw lang nag-develop ng bahay? Buhatin mo ang bahay, iwan mo ang lupa dahil hindi sa inyo yan. Diba? Paano nagkaroon ng papel ang mga developer? Paano? Sino pa tunayban sila sa loob ng ahensya ng gobyerno? Kasi the question here, sino babangga sa developer? Pero ngayon, meron na silang pinagkakalagyan. Walang mga titulo ang developer. Ilabas ang mother. Walang ilalabas. Kasi kansilado ng Korte Suprema paano ka nagkaroon ng CCTV? Saan din nila? Spurious ang origin? Aba, nangalakal CCTV ng walang ina. May ina nga, kansilado naman. Di kansilado rin yung anak na CCTV, tama ba?
Kung walang visa ang mother title, at biniyak ka lang dito sa nanay na wala ng visa ng Korte Suprema, automatic, lahat ng PCT derivatives niyan, wala ng visa. So, the modus operandi here, nanganganak ang PCT ng walang ina. Tama kayo? Yun yung nangyayari na gaganap. Overlapping. Double issue 1. Yan yung sinasabi mo nagaganap sa mga subdivision, sa mga village, sa mga pabay program ng gobyerno. Iisang parcelang kwadradong lote, 10 ang PCT. Kala ko ba, matibay yun? Bakit na pala yun? Ibig sabihin, no cause and effect. Kasi that is fabricated, binulga ni Senator Jaworski and Senator Pimentel. Di ba nakita mo yun? Nakasaad sa Jiangyu na ang modus operandi, we have 22 million fake land titles all over the Philippines. So sabi nga nila, God save the Philippines for flooding of fake land titles. Dapat sumpuin na yan. Dapat nga daw, namamagsitika ng dokumento eh. Economic sabotage yun eh. Dapat nga daw dyan. Binibita eh. Kasi sobrang panlalamang. Yan ang ugat ng kahirapan ng bansa natin. Tama ba? Tignan mo ba tayo naghihirap? Hindi naman yung overpopulation eh. Dahil biktima tayo ng land grabbing. At yung patong-patong na modus operandi, na kutsabahan ng mga ma-influensyang tao, sa mga dayuhan, nakikita mo yun, and sa mga agencies of the government concerned, including the national government. Paano ang kanilang pag-uusap? Ang kawaawang iniwan ng problema ay ang ating mga kawaawang Pilipino na may hirap pa sa dagat. Wala nang bahay, inalisan pa ng karapatan, pati buhay na ganun na rin ang ibig sabihin. Pag inalisan ka ng karapatan sa pagmamayari, itenseng tahanan, inalisan mo na rin siya ng parang buhay kasi nawala ng pamilya na watak-watak. Dahil pinalayas ng walang katarungan. Kaya ngayon naawa si Vice President Binay, inaward yung sa may mabuhay homes, yung under ng pag-ibig din yun, pero ang developer extraordinary, di ba kinuwento ko sa iyo? O inaward. Pero huwag pa natagang tao, that is a matter of award, grant, during his administration only. Paano pag wala na sa administrasyon si Vice President Binay? Kaya ka pa ba niyang proteksyonan? So that is co-terming. Lagyan mo ng torrent system. Yun, ngayon tuwang-tuwa ang presidente ng ng mabuhay home. Chairman, thank God, inaward na sa amin. At saka yung mga delinquent lalagyan na lang namin ng torrent. O di, pasalamatan na si Mayor Bin at si Vice President Binay, kahit pa paano inaward. Pero hindi yung panghabang buhay. Award is award. Donation is donation. Pwede pa nga niya mabawi sa iyo eh. Kung gusto mong maging permanente, lagyan mo ng torrent system. At aralin mo ang gamit nito para hindi ka mapalaya. Pero hindi agad-agad ipapasok ang dokumento ng torrent system sa labanan ng delinquency. Kasi delinquency is different from ownership. I-establish mo muna. Tapusin mo muna isang problema at saka tayo papasok sa ownership. And that is another story. Diba? That is another case. Kaya patibayan ng sikmura. O ano pa problema mo? Delinquent ako eh. O sige, sigurado, papasukan ka ng unlawful detainer dyan. Kung sakaling nakakontrata ka. Pero kung hindi ka nakakontrata, you are safe. Kasi pwedeng emotion to question. Kasi hindi naman ako nakamortgage. So, ba't mo ako kakasuhan? I have the torrent system ng Bagong Life Filipino, yun ang may-ari ng lupa, hindi naman pag-ibig. O yun ang question ninyo, kasi ako, initial lang ako eh. Member lang ako ng Bagong Life Filipino, na may kaukulang dokumento ng torrent system. Hindi mandali muna. Bago nyo ako paalisin. Ganun lang. So, let the court decide. Laging always naman, irespeto natin din ang batas. Kasi, hindi naman tayo naglalaro eh. We are talking about batas din. Ang PLC meron ding batas na sinusundan. Ngayon, kung sila may batas din na sinusundan, and then let the court decide. Huwag naman yung kawawan mga tao na bigla na lang nilang iyangarap. Oh, nakalot ka pa, binenta no? Eh, bakit ka bumili naman? Na may tao sa loob. Permission naman, ikaw pa magdidemanda para lang paalisin mo yung tao. Pagsasabungin pa kayo ng ahente. Eh, ito, walang papel. Ito, wala rin papel. TCT, para TCT. Ito ang bago nakabili. Umalis ka na dyan kasi hindi ka nagbabayad eh. Ganun lang ba yun?
Para bagang hayop na pinalayas na lang. Buti pa yung merong bahay, yung aso ko eh. Di ba? Eh yung mga Pilipino, ewan ko, pinawawa yata eh. Kala ko ba yan ang binibigay ng gobyerno? Ito oh, tignan mo. Kung makikita natin, ang trabaho ng gobyerno, pinoprovide ang decenteng tahanan, to provide decent shelter to every poor family. Nasaan ko ngayon? Di ba trabaho ng gobyerno yan? Lahat ng mga tao mahirap, dapat na patira yung mga mahirap sa pabahay program ng gobyerno, pinagkakitaan niya pa eh. Todo-todo pa yung talamak na pagpapalayas na illegal eh. Dapat yan, ibinibigay yan sa mga mahirap nating kababayan. So, wala rin palang kaibahan sa merong tinatawag na may hektarya siyang lupa at siya mismo ang may-ari na nag-develop nito at pinapasok ang tao at binibenta niya o pinapahulugan niya na pagdating ng araw na pagka ang touring system ay pumasok na, anong mangyayari sa tao na nagbabayad dito sa sinasabi na siya nagmamayari ng lupa? Ngayon, kung ikaw naman na nagmamayari ng lupa, paano mo yan itidetalye? Kasi paano mo na-acquire ng lupa? Dapat tinatanong yan ng mga matatalino rin buyers. Dalawa lang klase ang tao sa Pilipinas. Assuming na wala pang nakakaalam na... So, nagkakaroon ng illegal na bentahan na wala silang kaalam-alam, it's between them only. Gawa, by virtue of deed of absolute sale, tayong dalawa lang nagkakaalaman. And then the lawyer, and then yung nagmutaryo, may isa kang witness. Ang tanong lang natin, paano mo yung pag-establish yun by virtue of deed of absolute sale? Saan po pala kayo nakabili? Do you think that is an evidence of ownership? Nagkakapatong-patong din ng deed of absolute sale. Nalaman mo ba yun, isang pirasong lote? Hindi nila alam kung sino may-ari kasi lahat sila pare-pares, isa 150, isa 50,000, isa 200. Sino ba ang may-ari doon? Yung iba pa rin nasa loob. Nag-gets mo yun? Kaya ako bibili, magiging wise ako. Aalamin ko, check ko yung dapat siguraduhin ko nasa loob ako. Di ba? Kaya ang dami nalalaman, bakanting lote pa rin binibenta, ang dami pa lang yung bumili. Pagdating nila, wala na pala akong pwesto. Ingat lang ng konti. Maging matalino sa pagbili ng lupa. Alamin ang tunay na nagmamayari ng lupa. Agad-agad itakapat yan, pero may katumbas na ownership agad. Eh ngayon, deed of absolute sale lang, DNR, amen yan. Nasaan ang dokumento mo sa lupa? Wala pa rin, di ba? Anong tibay mo? Yun ang dapat malaman. Matibay sana. Ikaw nga, you are a good citizen, nagbabayad ka ng buwis. Pero provided dapat may kaukulang dokumento. Eh, nasaan yun? Eh, 7 taon daw bago ma-aprobahan eh. Paano yun? Paasa? So, under BLP, na pagka na-issuehan ka na ng tinatawag na possessory acquisition, saan ito ipinapasa at ano magiging visa na ngayon bilang ikaw ay nagmamay-ari na nito. Na kung may sisita man sa'yo, yun ay mapapatunayan ng iyo. At sa pamamagitan ng RD na sila ang merong keeper ng iyong record, ano ang magiging rule ng RD sakaling ikaw ay didemanda? Okay. Ang gobyerno normally, hindi po sila agad aatake. Kasi sa pagpa-file ng case ng civic, kailangan may presentasyon lagi ng dokumento. Kung ikaw ay magpapalaya, siguruhin mo, ikaw ang may-ari ng lupa. So the presentation of evidence, preponderance of evidence, kailangan inihanda rin ng isang nagdidemanda. Kaya kung ikaw naman dinidemanda the same thing, parehas kayo may karapatan. Ayon sa ano ng ating basa, parehas kayong may karapatan. Ngunit tinitimbang. Ang tanong na paano titimbangin kung wala kang dokumento sa lupa. So ang BLP, agad-agad, sa pagproseso mo niyan, ang pagiging pribadong pagmamayari mo, itatapat. And that is the prima facie evidence of ownership na naka-actual ka. And plus the membership ng cooperative. Ngunit hindi natatapos po yan dyan. Meron tayong susunod na lituntunin po na dapat sundan din po na yung lahat ng dokumento na pribado under the current system ng bagong lahing Pilipino may transmittal letter addressed to the director ng ROD. At wala karapatan ng director ng ROD na hindi tanggapin yan. Sapagkat sila ang ahensya ng gobyerno na kaatang para sa pag-filing ng mga record purposes ng mga tala at hindi talang
dokumento sa lupa. Naintindihan? So they are vault keepers. They are for record purposes. Alamin ng taong bayan ang function ng ROP. So yun po, agad-agad, walang deprivation. Dahil kabawal-bawalang tanggihan nila. Sapagkat ang trabaho nila ay kailangan nilang gampanan. Dahil ang ating dokumento ay hindi naman basta-basta rin. That is a prima facie of evidence ng ownership. So mas malinaw po yun, i-establish yun. Makikita naman ng director yan. This is another law. This is the title issued by the government. This is free patent. This is foreign system of the bagong life. Separate. Both. Diba? This is administrative or this is under judiciary. Judicial land titling. Because ours, ang characteristic ng foreign system is administrative in character, pero judicial in form. Kaya mas matindi, lamado pa rin dahil tayo may en banc decision ng Korte Suprema. Mas higher yun. And that must be prevail. Kasi the higher court must be respected. So the provisions of the higher court, iba-violate din nila. Walang sino man. So pwede sumuway sa desisyon ng nakatataas ng hukuma. Kahit presidente ka pa, no one is above the law. So wala tayong magagawa. Irespeto na lang. Kasi ang atin is under ng Supreme Court and bank decision. Tama ba? So kahit saan tayo lumagay na lugar, kaya natin ipaalam sa taong bayan na ang authority ng BLP at ang karapatan nitong mag-distribute for the common members, karapatan ng BLP, walang pwedeng humadlang dyan. Gaya na nabanggit ko, under tayo ng Republic Act 9520. Batas ng Republika ang nagtakda niya. Kaya nandito tayo ngayon. So we are existing. Katulong pa tayo ng gobyerno kaya hindi nila kayang i-implement. So now, tanggapin na lang ng katotohanan that BLP is the holder of the torrent system in the Philippines. And the pioneer of the torrent system in the Philippines is Dr. Almirante Guibersales. Wala tayong magagawa dyan. Documented na yan. Patented na yan. Maghabol sila. Kung may paghahabol sila, pero it's all done. So, sabi nga nila, it's finished. Tapos na ang lahat. So, matibay ang papel. Gamitin ng tama. Huwag din gagamitin sa paglalamang. Yan ang warning ng torrent. Matibay ang torrent title o ang torrent system law. Huwag lang gagamitin sa panglalamang ng kapwa mo. Dahil yan ay may pangil-ngitin na batas. Masigit pa yan sa administratibong batas. Dahil yan ay patas na nagmumula pa sa ibang bansa. Originated pa yan sa Australia. So, kailangan unawain mag-aral. Ano ba itong torrent na ito? Diba, iba Pilipino, hindi nila alam. Ngayon palang, sabi nga ng SSS, pumunta ka sa SSS. I-try mo. Kumuha ka ng isang requirements nila para sa mga pag-develop ba yun, housing loan, ganyan. Ang kailangan nila, a clean title must be registered under the torrent system. But, okay, alam pala ng SSS. Alam din pala ng Bangko Land Bank. Try mo, pumunta ka sa Land Bank. They need torrent certificate of title, hindi transfer certificate of title. But, alam din ng Land Bank ang torrent. Oh my goodness. Nagbubulag-bulagan lang ba? Take note. How about pag-ibig? Tingnan mo yung requirements nila. Basahin nyo. Kumuha kayo doon. Isa na kailangan nila. Torrent certificate of title. Bakit? Para yata nagmamang-maangan. Meron pa ba ibang torrents na alam nila? Ano ba ang tunay na torrents? Yan ang pinag-uusapan. Is it coming from the government? Or is it coming from a private? Because it is a private name. Torrent is torrent. So, paano nagkaroon? Paano magiging torrent ang mga republika o ang gobyerno? Saan bibigyan? That is now the biggest problem ng Pilipinas. Naka-floating pala yung buong bansang Pilipinas. Ano ba ang tunay na original na titulo? Lahat pala kansilado ng Korte Suprema. Pwede walang malilin. Tama ba? Kasi lahat cancel din. Paano ngayon yung mga PCT na biniyag doon? Wala rin visa. Ano na lang malilin sa titulo? Except, dapat torrent system. Yun na ituturo ng gobyerno. Nalihit magbayad kayo ng buwis mag-ano ka, DNR, survey. Ngayon, ang tao,
Ang hindi lang kaalaman, akala nila mabisa na yun. Yun na yung tunay na titulo. Akala nila titulo yun, hindi ang galing na nasukat yun. And then yung Amelia, wala silang kaalaman, pinakamalalim na Tagalog pala niya. Nag-uuta lang sila. Ay lumabas parang ikaw pa'y caretaker. Take note. Dapat alam ng tao, matibay ang isang papel na mag-establish na ikaw mismo. Na magsasabing sa lupa na yun, you are the ASEAN owner. Yan yung sinasabing pruweba. Ito, tingnan mo, pasahin mo ito, Marichi. Matibay sana yun. Di ba sabi, bawal palayasin ng mga magsasaka. Bawal palayasin dahil sa PB27. Pero bakit napalayas ang magsasaka? Kala ko matibay ang PB27. Kasi kailangan daw, meron daw siyang proof of actual possession. May pruweba ng ownership na tinatawag. O, meron din siya niyan. Bakit napalayas pa rin? Ang haba pala ng PB27, may extension. Member sa pala dapat ng kooperatiba. Ayun na nakalingatan ng lahat. The sikreto pala na hindi kinaalam yung Article 2 ng Constitution. Di ba? Ito yung preamble. And then the national territory, yung Article 1. And then the Article 2. Bakit may Article 2 ng Constitution? Yung palang babangga. Kung makapangyarihan at abusado ang mga nakaluklok. Meron palang Article 2 at Article 3 ng Constitution na magbibigay sa kanila ng tanggalan o protection. The Bill of Rights at saka yung Declaration of Principles and State Policy. Take note, ganda, di ba? Na laging binibigkas sa ni Chairman Alvin. Pagka nasamahin mo ang Declaration of Principles and State Policy, and then the Bill of Rights, kaya pala inilagay yan sa saligang batas para protection sa mga mahihirap nating kababayan. Eh kung wala ang Article 2, walang foundation, walang cooperative. Di ba? Yan pala yung tutulong. Dapat nga, ang Estado daw, i-encourage pa nga ang mga NGO. I-encourage ang mga cooperative. Dahil sila pala ang tumutulong to alleviate poverty. Eh kaso pinakalaban din. So paano na lang yan? Sinong tatayo? And thank God, meron tayong Article 2 ng Constitution. Meron din tayong Bill of Rights. Sabihin mo ng eminent domain o the police power o the sovereign power daw ng ating republika. Superior authority system. Pilipinas lang tayo, demokrasya lang tayo. How about the International Court of Justice? Dapat alam din. So dapat maunawaan, isang pag-aaral na dapat nilang unawain, hindi ebidensya na pagmamayari ang buwis. Kasi deklarasyon lang yan, taxation purposes lang yan. And then, disorderly plan, wag silang masyadong kampante. That is approved plan. Pero hindi yan ebidensya ng pagmamayari. So, konting linaw lang para sa kababayan na medyo nabulagan. Akala nila pag may sukat, sila na may-ari. They are temporary owners. But, yung lupa, hindi kanila. Siguro yung bahay sa iyo, ikaw nagtayo. Pero ngayon, patutuhanan mo, Marichi, kala ko ba sa iyo ang bahay? Bakit nabuo pa ka rin? Why are you paying taxes? Na ikaw ang bumili ng yero? Ikaw ang bumili ng mga hollow blocks? Eh, ba't nabuo pa ka taon-taon? Tama ba? Okay, hold on.